Again, I'll have somebody read it. Matthew chapter 18, verses 21 through 35. Somebody with a booming voice that everybody can hear. If you'd read that for us, please. Matthew 18, 21 through 35. May just turn around so everybody can hear you. It's important that we hear this example. Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Unya miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang ako igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon. Kapito ba? Si Hesus mitubag, dili kay kapitora, kung dili kapituan kapito. Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahintang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga tulugoon. Sa diha nga nagtubod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka tulugoon nga nakautang kaniya dako kaayo kanpidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang. Busa nitubo ang iyang agalon, nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa, o ang iyang mga anak, o ang tanan nga iyaha, aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang tulugoon sa tubangan iyang agalon, o nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mubayad ra unya ko sa tanan kong utang. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa tulugoon o iyang gipalakaw. Milakaw kining maong tulugoon o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang tulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilagni, gituog o giingnan. Bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang tulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya. Ayaw intawon ako apikiha kay mubayad ra unya kunimo. Apan wala siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang tulugoon, sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginlan nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang tulugoon o giignan. Wala kay puahon. Gipapat ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig ka tulugoon. Sa mga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang tulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitabot ni Jesus ang kambingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuan sa langit kung dili ka mo pasaylo sa inyong isig ka tao sa kinasingkasin gayon. Thank you. Notice where forgiveness comes from. The last phrase, if you do not forgive from the heart, we forgive from the heart. Keep that in mind as we look at the rest of some other scriptures. We forgive from the heart. That's where it has to come from. Okay? So there's the negative example, someone who should have forgiven and didn't. But we have a positive example in Scripture as well. Our Lord, who was abused and crushed, the one who is called the Rose of Sharon, the one who is called the Lily of the Valley. Remember the description, the definition? It's the odor that a flower breathes when it is crushed. Jesus was crushed. He was abused by his own people.
Yet from the cross he breathes, Father, forgive them. Katong negative kaganina nga atong sampol. O kato si Ginoong Hesus. Human siya gikras, gitunog-tunugan, gilantang siya sa krus. Pero nag-aampo pagyapon siya, ningon siya. Amahan, patay duwa sila, kaya wala silang masayod sa ilang gibuhat. No, kato ang pasaylo nga kapanaminan nato, nagikan gayud sa kasing-kasing. Now, Jesus, with this understanding, keep in mind this understanding, Jesus taught us something as well. I want you to look at something very carefully with this frame of reference of what forgiveness is, where forgiveness comes from. Okay? Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. I know it was like a Bible study this morning, but we need to understand this concept, I believe, in a new, in a fresh way this morning. Matthew chapter 22, verses 34 through 40. 34 to 40. Who's the first one to have it? Pastor Sam has it again. Pastor Sam, read it with a loud voice. 22, verses 34 through 40. Apan sa pagkatungog sa mga Parasiyo nga napahilom niya ang mga Sadusyo, sila na nagtapok o usa kanila nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Ningon siya, pagtutudlo, unsa man ang akong sugo sa kasuguan, o singko sigungon kaniya. Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako og unang sugo. O ang ikaduha, sulusama ra. Mao kini, igugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Iining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok ng kasuguan o ang mga propeta. Notice something. What is the standard for judging your love for your neighbor? Sa nato pagsukod ang atong paghusgar sa atong kaingon, atong silingan. Muna ang atong timanan gaon. How we love ourselves. Love your neighbor as how? As yourself. Igugmao nato ang atong silingan sama sa atong pagigugma sa atong kaugalingon. Jesus wanted us to understand that well. He didn't just teach that once and let it go. He taught it again in Matthew chapter 19. Matthew chapter 19, Jesus taught the same thing in verses 18 and 19. I'll have somebody read. Matthew 19, 18 and 19. Matthew 19, 18 and 19. Pastor Sam. Oh, all right, we got it. Sorry. Matthew 19, 18 and 19. Kaniya nangutana siya, hay man niini o si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw panabaw, ayaw pangawat, ayaw pagsaksit bakak, tumahod ka sa imong amahan o ginahan, o gigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Okay. Again, this is the lawyer that came to what is calling her, and one came and said, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" But he said, first, love God. That's easy enough. Most of us understand that, although I wonder sometimes, but we can understand that a little bit better. But what is the standard? What is the standard, again, Jesus taught, for loving our neighbor? How we love ourselves. Love your neighbor
as you love yourself. Jesus taught that on several occasions in His ministry. Kung saan nato paghigugma sa atong silingan, tanaw na nato, magdiyon sa nato paghigugma ang atong kaugalingon. Muna siya ang standard sa paghigugma nato atong silingan. Now, we know that the Apostle Paul also taught the same basic principle in speaking to us husbands. In Ephesians chapter 5, 28 and 29, he says this, "In the same way, husbands ought to love their wives as their own body. He who loves his wife loves himself." Bisan si Apostol Pablo, nagayon ko to sa bini, o ang iyang subject nini mao ang ato ang iyang kapika sa kinabuhi. Katong nahigugma sa iyang asawa o sa iyang bana, nahigugma sad sa iyang kaugalingon. Katong wala nahigugma sa iyang asawa, wala nahigugma sa iyang kaugalingon. Amen. Can we see a pattern? Jesus said, our forgiveness, our very forgiveness, the ability for us to receive forgiveness from God, depends on our ability to forgive. Our ability to forgive is very squarely and solidly founded upon our ability to love ourselves. Ang atong pagpasaylo, dahil sa pagpasaylo gikan sa Ginoo, kaya pagpasaylo sa Ginoo, tingpit man na siya. Pero ang pagpasaylo sa tao, nagagad ka na sa iyang paghigugma sa iyang kaugalingon. If you cannot forgive yourself, you will never have the ability to forgive anybody else.